There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinipid, substandard o tahasang hindi matunton ang ilang flood control projects sa La Union ayon sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Ginagawa pa lamang ang isang proyektong idineklarang tapos na. 100 milyong piso ang halaga nito pero ang mga tubo na diskubring peke. Iniwan namang nakatiwangwang ang isa pang proyekto kaya itinuturing na itong isang ghost project. At nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. This is a joke. Galit at dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang flood control project sa mga bayan ng Bawang at Tubao sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at RIPRAP sa Barangay Kalumbaya, Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kina Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Ikinagalit din ng kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa 2 metro ang haba ng mga tubo. Pero sa kanilang nakita, halos wala pa ito sa isang talampakan. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak ng mga tao. Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umunoy bunsod ng pag-ulan. Pinuna rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang may pakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. No? Yun ang basis eh. Hindi natin ma-assess yan ng mabuti kung wala tayong pinagbabasehan at yun gagi ang plano. We're going to declare this as a crime scene, isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Binisita rin ng isa pang flood control project sa Barangay Anduya, Tubao na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may lawak na 500 metro. Tinipid daw ang proyekto. Maliban dito, may nadiskubre ring ghost project sa Barangay Rizal, Tubao matapos madatnang nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Ayon kay Magalong, inilapit ito sa kanyang opisina magmula noong naupo ito bilang ICI Special Advisor. Sa ngayon ay ongoing na ang beripikasyon ni Magalong patungkol sa mga detalye ng proyekto. Sa buong Region 1, umabot sa 851 ang nakalistang flood control projects na may kabuuang halagang 39.3 billion pesos. Ika-4 ang rehiyon sa may pinakamataas na nakuhang halaga ng pondo para sa flood control projects sa bansa at ika-5 naman sa dami ng proyekto. Iniutos na ni Mayor Magalong ang pagsuspindi sa mga binisitang proyekto habang patuloy pa ang masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Questionable nga yung technology na ginamit, no? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos, di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung technology na ginagamit? Bakit iba-iba? Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Giniit ni Vice President Sara Duterte na walang gastos ang gobyerno para sa kanya tuwing bumabiyahe. Pero ang gastos para sa kanyang security. Ikinakargaan niya sa pondo ng kanyang opisina at AFP ang nagdedesisyon kung ilan. Nausisayan sa pagdinig sa hinihinging budget ng Office of the Vice President. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Tradisyon na sa Kamara na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President kapag sumasalang sa budget deliberations. Ibig sabihin, lusot ka agad sa House Committee on Appropriations. Para sa 2026, mahigit 902 million pesos ang panukalang budget ng OVP. Much that we would like to honor the tradition that we extend to the Office of the Vice President, there are two members of the minority who would like to ask questions. It is up for Madam President, Madam Vice President, if she wants to answer or not. Yes, I waive the privilege, sir. You waive? Yes. Ang dalawang miyembro ng Makabayan, tinanong ang confidential funds ng Office of the Vice President, partikular ang notice of disallowance para sa mahigit 73 million pesos noong 2022. Ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Chel Jokno. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Tungkol sa mga biyahe ng bise sa ibang bansa, sabi ng bise, lahat may travel authority galing sa Office of the President. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. Pero may tanong din ang bise sa isang kongresista. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Si Representative Elizalde Co, ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na umano'y nasa likod ng lagpas 13 billion pesos na insertions sa national budget noong 2025 ayon kay Representative Toby Chanco. May punto pang nagkainita ng ilang kongresista. Parliamentary inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong binabanatan dito. I take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Matapos ang pagtatanong ng dalawang mambabatas, agad nang tinapos ang budget briefing. Bagamat lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng OVP, pwede pa rin itong busisiin ng mga kongresista sa plenaryo. Pero ang sasagot na sa mga tanong, mga
mga opisyal na ng komite. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nadiskaril ang isang tren ng LRT Line 2 dahilan upang limitahan ang operasyon nito. Pahirapan tuloy ang biyahe ng maraming pasahero. At nakatutok si James Agustin. Naabala ang mga pasahero ng LRT Line 2 kaninang umaga dahil naging limitado ang operasyon ng tren mula Recto hanggang Cubao at pabalik. Kanya-kanya ng diskarte ang mga pasahero para makarating sa Cubao Station. Karamihan ay galing pang Antipolo at Marikina. Nakita ko na yung post agad, sabi ko, kailangan mag-Cubao agad na jeep para makahabol sa school 7 a.m. Mahirap sumakay pag wala pong train. Paano ginawa mo diskarte? Nakipagsiksikan po sa bus. Malaki pong abala, lalo na kung malilate ka na. Sa labas ng Santolan Station, stranded din ang maraming pasahero mag-aalas 7 ng umaga. Ang college student na si Angelica, halos 1 oras na nagbubook ng motorcycle taxi. 5 beses na nagkansela ng booking ang mga rider. Wala pa po nabubuk, so baka possible po malate na. May deadline pa naman pong ihahabol na assignment. Si Alan pahirapan din ng pagsakay. Bukod sa malilate ka sa trabaho, matraffic kung mag-ano ka, traffic. Ako, Good Santos pa, sir. Ang dahilan ng limitadong operasyon, nadiskaril ang isang tren sa Santolan Station bandang alas 10:30 kagabi. Nawala sa riles ang 4 na gulong sa unahan ng tren, dahilan para tumama ang harapang kaliwang bahagi nito sa kanto ng platform. Nasira rin ang track switch. Lumalabas sa initial investigation namin, sa pagtatanong namin na nagkaroon ng human error. Binigyan ng go signal yung tren na papuntang Antipolo sana at magre-reverse papunta pabalik, no? Ang sabi sa kanya, clear yung dadaanan mo. But apparently, hindi clear kasi nga yung track switch, iba yung direksyon. Direksyon papuntang depot, hindi papuntang Antipolo. Muling i-inspeksyonin ng mga safety officer at technician ang nasirang track switch mamayang gabi. Dahil sa nangyaring insidente, binaba na muna ng pamunuan ng LRTA yung speed limit ng mga tren na approaching dito sa Santolan Station sa 20 kilometers per hour. Mula po yan sa dating 40 to 45 kilometers per hour. Alas 7:32 na ng umaga na maibalik sa normal ang operasyon ng LRT2 hanggang Antipolo. Agad ipinag-utos si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagpapatupad ng libreng sakay sa LRT2 ngayong araw. Humihingi kami ng paumanhin, ito'y unexpected, ano? At yun nga, minabuti namin talaga na hindi tigilan yung trabaho. Posible namang umabot ng 2 buwan na pagsasaayos sa nadiskaril na tren. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Bukod sa maanumalyang flood control projects, iniuugnay rin ang pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kaugnay ng pag-i-import ng mga isda. Pagsiwalat ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, pinilit noon ni Ko ang kagawaran na lakihan ang alokasyon ng mga pwedeng angkatin ng 3 nitong fishing company. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pasabog ang revelasyon ng Department of Agriculture sa pagtalakay ng Kamara sa hinihingi nitong 176.7 billion peso budget para sa 2026. Meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. Ayon kay Laurel, pinilit ni Ko ang DA na bigyan ng 3 kumpanya niya ng import permit kasama ang ZC Victory Fishing Corporation. We're being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko. Natanong din sa budget briefing ang tungkol sa pagiging pinakamalaking importers ng galunggong at tuna ng pamilya ni Navotas Representative Toby Chanco. Kasi ang kumpanya na yan was owned by their parents. Do you not find any conflict of interest, Mr. Secretary, that the Chancos are importing the largest fishing agalunggong for this round? Well, if you want me to really comment on that, I think they deserve what they are getting because they are the pinakamalaki nilaland talaga eh. This is very scientific and everything, so wala akong nakikitang issue. Kung walang importation, mas mabuti sa amin. Number 2, very fair and scientific yung basis ng allocation yan. It is based on your contribution to the production for the past 3 years. Ito naman si Saldin, dami ng pera, gusto pati legal na negosyo ng mga tao, kukunin niya, di ba?
Hindi lang isda, kundi marami pang produktong agrikultural ang inaangkat ng Pilipinas. We are not in a very good state, and that we have to accept at the moment. At the moment. The current state, given that we're a net importer, is not something that we should just simply accept. There needs to be interventions on the part of DA. Our goal is not to simply grow more food, but to ensure that every family has access to healthy, affordable meals. Ang orihinal na hinihinging pondo ng DA ay 245 billion pesos. Sang-ayon ng ilang kongresistang dagdagan ng budget ng kagawaran, lalo't aalisin na ang budget para sa flood control project sa 2026. Yan ay kahit dati pang sinabi ng Pangulo na hindi niya i-veto ang budget kung magdaragdag ang Kamara ng pondong inilatag na sa National Expenditure Program. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagtatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Hinamon pa niya ang Pangulo na tanggalin ang House Speaker. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatag ng Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure na naatas na mag-imbestiga sa mga anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Sabi ng Bise, alam naman na raw ng Pangulo ang nangyayari, kaya dapat daw noon pa raw inaksyonan na niya ito. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo at ni House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Natanong din ng VP sa kondisyon ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa budget hearing ng OVP dito sa Kamara. Maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang ama na huli niya nakausap sa telepono noong Biyernes. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Kamakailan lang ay sinabi ng defense team ni Duterte na not fit to stand trial o wala na sa tamang kalagayan para humarap sa paglilitis. May problema na raw sa alaala ang dating Pangulo na hindi na nakakakilala kahit ng ilang kaanak. Hindi na umuno na iintindihan kung bakit siya nakaditine at hindi rin daw makabuluhang makakalahok sa legal na proseso laban sa kanya. Kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition? Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Bumisita rin ng VP sa Naga City kamakailan pero mas pinili na lang daw niyang hindi na makipagkita kay Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao. Biyaheng Japan naman ang busy sa abente ngayong buwan para dumalo sa pagtitipon sa Japan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi na babahala ang Pangulo sa ikakasang trillion peso march ng iba't ibang grupo sa linggo, September 21, ayon po yan sa Malacanang. Pero babala ng palasyo, tutugon ang mga otoridad sa anumang bantang papagsakin ang gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang linggo pa ng Setyembre na mag-abiso ang palasyo tungkol sa pag-alis ng Pangulo sa Biyernes para dumalo sa 80th session ng United Nations General Assembly sa New York sa Amerika. Pero anunsyo ng Malacanang kahapon, hindi natuloy ang isang linggo sana sa abroad ni Pangulong Bongbong Marcos at kakatawanin na lang siya ng Foreign Affairs Secretary. Kabubuo pa lamang ng ICI at ito'y dapat matutukan ng Pangulo para mas mabilis na pag-aksyon. Tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan
ang mga bilihin para mapababa at marami pang iba. Tanong sa palasyo, may kinalaman bang desisyon sa mga ikinakasang malawaang kilos protesta kontra katiwalian sa Linggo? Hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Wala ring banta sa buhay at kaligtasan ng Pangulo ayon naman sa National Security Council. Pero babala ng palasyo, tutugon ng mga otoridad sa anumang bantang pabagsakin ang gobyerno. Wala tayong nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ng administrasyon mismo at mismo ng AFP at PNP gamitin itong damdamin ng tao, sentimiento ng tao ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno. Kabilang sa binanggit ng palasyo ang Independent Commission on Infrastructure na nagpulong na ngayong araw sa pangunguna ng chairperson itong si retired Justice Andres Reyes Jr. Inaasahan magtatalaga rin ng Executive Director ngayong linggo. Bukas naman ang palasyo sa mga panukala sa Senado at Kamara na isabatas ang pagbuo ng komisyon at ang paggawad dito ng mas malawak na kapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bago pa man mabuo ang bagyong Mirasol sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nagpaulan muna sa ilang bahagi ng bansa ang habagat at localized thunderstorms. May mga kalsada at tulay sa Mindanao na hirap madaanan dahil sa baha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Mariz Umali. Halos hindi na makausad sa lalim ng putik ang mga motorsiklong ito sa bayan ng Tupi sa South Cotabato kasunod ng walang tigil na ulan. May mga kinailangan ng itulak ng ilang kalalakihan para makausad. Ang kabayong ito halos madulas din sa putik. Pahirapan maging ang pagdaan ng mga residente. Dagdag din sa perwisyo ang mga maliliit na pagguho at ilang nagtumbahang puno. May mga motorsiklo pang kinailangang itawid sa rumaragasang baha. Mga dol! Guba nyo naman tulay, mga dol! Pansamantala ring hindi madaanan ang tulay na ito sa Magsaysay, Davao del Sur kahapon. Lumakas kasi ang ragasan ng tubig sa sapa kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa uploader, abot hanggang tuhod ang taas ng tubig sa sapa kaya hindi madaanan. Nakaranas din ng pagbaha sa bayan ng Dato Mantawal, Maguindanao del Sur nang tumaas ang level ng tubig sa Pulangi River. Sa bayan ng Kabakan sa Cotabato, 3 sityo sa Barangay Kayaga ang binaha. Aabot sa 300 pamilya ang apektado na agad namang inabutan ng relief packs ng lokal na pamahalaan. Pansamantala ring hindi madaanan ng kalsadang ito sa Dingalan sa Aurora dahil sa pagguho ng lupa, bunsod ng mga pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! More than a week nag-chill sa kanyang island vacation sa Siargao si pambansang Ginoo David Licauco. Pero hindi lang siya nag-relax doon dahil nakapag-invest pa siya ng property para sa plano niyang itayong villa. Makichika kay Athena Imperial. Kahit na busy sa tapings, endorsements, businesses, and sports, David Licauco squeezes in time for rest and relaxation para magka-work-life balance kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Minsan kasi like you always want more, pero minsan nakakalimutan natin maging grateful kung ano na yung meron tayo. Diba? So, yun yung ginagawa ko ngayon, try to take a step back kasi ako yung type ng person na gusto ko pa. Ipinayo nga raw mismo ng parents ni David sa kanya na mag-take a break. Recently, nagbakasyon siya for more than a week. In Manila, like working, traffic, and everything else, But in Siargao, it's different, It felt to me na I was close to humanity, to nature. Isa sa mga kasama niya ang sparkle artist at kaibigang si Jay Ortega na na-enjoy rin ang island life. The vibe na parang ang sobrang kalma. Yung mga tao sobrang simple, sobrang simple ng buhay. Bukod sa work break, David shared na nag-invest siya ng property sa Siargao. Next year, yung project ko is magkaroon ng villa doon. Yeah, resort, parang ganun, resort.
Ang PBB Celebrity Collab housemate at friend ni David na si Dustin Yu, na isa ring businessman, suportado ang kanyang bagong venture. Nasa planning stage pa lang siya. Kinikwento niya na yan sa akin. Sobrang na-excite siya. Ang dami na rin yung mga businesses na successful. And of course, this one naman, real estate. So for me, win-win rin yan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Bago ang malawakang trillion peso march sa linggo, mauuna ng mga lampag ang ilang transport group laban sa katiwalian sa gobyerno. 3 araw ang ikakasang tigil pasada ng isang grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung hirap mag-commute ang marami tuwing rush hour, maaaring hihirap pa yan bukas na unang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Simula yan ng alas 5 ng umaga at tatagal hanggang Biyernes, September 19. Mahiwalay na transport strike din ang grupong Piston sa September 18, simula alas 5 ng umaga rin. Kung noon humingi sila ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, ngayon linggo, ang pinoprotesta nila ay ang katiwalian sa gobyerno. May value-added tax na tayo na 12%. Hindi pa ba sila kontento dito? Tapos may excise tax pa na 6 pesos kada litro. Tapos napupunta lang pala sa korupsyon, napupunta sa luho ng mga kontraktor, ng mga taga-DPWH, ng mga district engineers. Humihingi po kami ng paumanhin sa ating mga mahal na mananakay. At the end of the day, para din po sa ating lahat ito. Hindi nila nararamdaman yung pagbalik ng mga counterpart sa gobyerno na dapat sana'y bumabalik sa mga driver sa anyo ng mga benepisyo, serbisyo, subalit tinanakaw lang ito at binubulsa ng mga tiwaling mga politiko. May libreng sakay naman ang gobyerno sa mga araw ng strike. Inatasan din natin ng LTFRB na tignan kung anong mga ruta at mga lugar kung saan makakaapekto itong tigil pasada. Babantayan rin ng pulisya ang strike. As much as possible po, wag humarang sa kalsada para hindi po makaapekto sa traffic. At sana po, pagkatapos po ng rally ay tumulong sa amin na maglinis po ng mga kalat na maiiwan. So, sana po maging peaceful po yung ating mga rallies at asahan niyo po na magde-deploy kami ng sufficient personnel para po i-manage yung traffic. Isang paaralan na ang humimok sa mga guro nito na mag-asynchronous modes of learning muna mula September 17 hanggang 19. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamo ang 2 dating engineer ng DPWH kaugnay ng paggamit nila ng peking driver's license para makapag-casino. Inihain yan ng Transportation Department at nakatutok si Oscar Oida. Iniimbestigahan pa ng Anti-Money Laundering Council ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalulonder o nalilinis sa kasino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Posible anyang nagsusugal sila roon para palabasing napanalunan sa kasino ang posibleng nakukubra sa mga proyekto kontra baha. Habang sinisiyasat yan, sa isang pag-amin muna kaugnay niyan, susubukang panagutin ang ilan sa kanila. Partikular sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na umamin sa Senado ng paggamit ng peking lisensya sa kasino. Kasong paglabag sa Article 172 of the Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents ang reklamong inihain ng Transportation Department laban sa kanila. Hindi po natin hayaan na lapastanganin ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. The first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They're equally liable under the law. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas umakalawa, magsasampa rin po ang kaso, ang LTO at DOTR. Kung mapatunayan nagkasala, di hihigit sa 6 na taon ng parusang kulong at aabot sa 1 milyong piso ang multa. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya
dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez na nakausap namin sa telepono, di pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, update tayo sa binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan-saan magpapaulan ang bagyo? Salamat, Emil. Mga kapuso, kasabay ng patuloy na paglayo ng low pressure area na minomonitor po natin itong mga nakalipas na araw, ang pagkakabuo naman ng panibagong sama ng panahon na pinangalanan po natin na Bagyong Mirasol. Dahil po sa Bagyong Mirasol, nakataas ang signal number 1 dyan po sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, pati na rin sa Apayao at Kalinga. Signal number 1 din, dito po yan sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, at ganun din sa Catanduanes. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan at magiging maalon din kaya delikado pong maglayag yung maliliit na sasakyang pandagat. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Mirasol sa layong 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa latest track po ng Pag-asa, posibleng maglandfall o tumama po itong Bagyong Mirasol dyan po sa may Isabela o di kaya naman sa northern portion ng Aurora. Bukas po yan ng umaga. Pero mga kapuso, sakali man po na magbago yung direksyon yan at mas maging pahilaga yung paggalaw, ay posible pong manatili na lang po yan dito sa dagat o sa coastal waters ng northern at ng central Luzon. Tatahakin naman po nito itong Luzon Strait at ayon po sa Pag-asa, posible na makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Huwebes ng hapon o kaya naman po ay sa gabi. Kaya patuloy pong tumutok sa magiging pagbabago lalo't posibleng may iba pang sama ng panahon na mabuo at pumasok po dito sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Bukod po sa Bagyong Mirasol, nagbabalik din yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya naman magiging maulan po ulit yung lagay ng ating panahon sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga kalat-kalat na ulan pa rin. Dito po yan sa Luzon kasama po ang Metro Manila. Meron din po mga ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ganun din dito sa Mindanao. Pero again, scattered o mga kalat-kalat na ulan lang po yan. Bukas ng umaga, mas maraming pag-ulan na po ang dapat paghandaan. Dito po yan sa northern Luzon. Kitang-kita po ninyo, concentrated po dito yung rainfall natin at may mga malalakas sa buhos at may mga kalat-kalat na ulan na rin po. Dito po yan sa ilang bahagi ng Mimaropa, ganoon din dito sa may Bicol Region at Calabarzon. Maging dito po yan sa may Western Visayas, Eastern Visayas at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Pagsapit po ng hapon at gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas ng mga pag-ulan. May mga malalakas o matitinding buhos po ng ulan kaya maging alerto mula po yan dito sa northern, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. At inaasahan po natin no posible po na kapag nagtuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, may banta pa rin ng baha o landslide. At posible pong hanggang gabi maranasan yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito po sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. May mga pag-ulan din po bukas ng hapon dito po yan sa Visayas at ganoon din sa Mindanao at may mga kalat-kalat na ulan pa rin pagsapit po yan ng gabi kaya patuloy po kayong mag-monitor ng updates. Dito naman sa Metro Manila, pwedeng magpatuloy yung mga kalat-kalat na ulan hanggang bukas po ng umaga. Pero mas malawakan po yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi kaya doble ingat pa rin mga kapuso. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kanselado ang pasok sa ilang lugar bukas dahil nga sa inaasahang epekto ng Bagyong Mirasol. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Laguna. Wala rin pasok sa Lopez, Quezon. Sarado rin ang tanggapan ng pamahalaan sa bayan maliban sa mga essential worker. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Mabusisi ang pag-aproba sa budget ng gobyerno na dapat lang, hindi po ba,
dahil galing sa buwis na pinagpaguran ng bawat Pilipino. Tulad ng kaltas sa sahod at VAT, na yan po yung dagdag sa presyo ng mga bilihin. Ang problema, halos bawat hakbang na pinagdadaanan ng budget, nagiging pagkakataon din umano para maisingit o magsingit ng pondo ang ilang nasa gobyerno. Pagkatapos, sila rin umano ang kukubra ng porsyento. Himayin kung paano sa special report ni Maki Pulido. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project? Sa NEP pa lang ba, Mayor? Oo May naman. nagbabantay ng contractor? Oo naman, meron na. Meron ng sabwatan ng mga contractors, pati mga DPWH. NEP o National Expenditure Program ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM. Lahat ng mga department at ahensya nagsusumite sa DBM ng mga gusto nilang proyekto at budget. Dahil may sabwatan umano ang mga politiko, DPWH at mga kontratista, dito pa lang daw nakakapagsingit na, sabi ng ilang civil society groups na nagbabantay ngayon sa budget deliberations. Yung ibang congressman or contractor na matatalino or mauutak, siguro ang gagawin nila ay para hindi mahalata na through insertion, sa NEP pa lang, isasama na nila yung project. Ang NEP isusumite ng DBM sa Kamara at dito may nagaganap umano ulit na hokus-pokus. Sa rules ng Kamara, kung pumasa na sa plenaryo ang isang panukalang batas, tulad ng national budget, hindi na pwedeng amyendahan. Pero sa Kamara, kahit pumasa na sa second at third reading, binigyan ng otoridad ang tinatawag na small committee para galawin ito. Ito raw ang ikalawang insertion. Ang small committee noong 2025 budget ay sina ako, Bicol Party List Representative Zaldico, dating chair ng House Committee on Appropriations, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating House Majority Leader Manuel Dalipe, at dating House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa 2025 budget, ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, si Zaldico ang proponent ng mahigit 13.8 billion pesos na flood control project sa iba't ibang distrito. May tawag si Chanco sa ilang paraan kung paano nakakapagsingil ng pondo sa budget. Ang parking at ang sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, Yes. pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mula sa Kamara, ipapadala ang panukalang budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberasyon at pag-amyenda. Para mapag-isa ang House at Senate version ng budget, bubuo ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Chanco, hanggang dito may nagaganap na pangmamagic. Kaya makikita mo siyang insertion kasi siningin tapos pumunta doon sa ibang distrito na hindi naman request ng congressman. Kung pasado na sa Kamara at Senado, lalagdaan na ito ng Pangulo at tatawagin ng General Appropriations Act o GAA. Sabi mismo ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, ang ending ng proseso nagiging higit na mataas ang budget ng DPWH sa GAA kung ikukumpara sa unang hinihingi sa NEP. Ganyan ang nangyari noong 2021 hanggang 2025. At nitong 2025 nga, halos 900 billion pesos na hinihinging DPWH budget sa NEP, naging mahigit 1 trilyong piso pagdating sa GAA. Sa oras na isang line item na, pwede nang simulan ng DPWH ang bidding para sa proyekto, na ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kadalasan ay moro-moro. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. Ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance. Iba't iba ang modus ng bigayan ng kickback. Pwede raw na ang contractor magbibigay sa proponent o politiko o kaya taga DPWH ang kokolekta para ibigay sa politiko. Can you tell us before this committee kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po noong 2022, billion na po
Pwede ring ang politiko na mismo ang kontraktor o kaya ang taga-DPWH, kontraktor na rin kaya bibigyan na lang niya ng SOP ang politiko at babayaran ang nirentang lisensya ng construction company. Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. May porsyento rin ang congressman na pinaradahan ng inserted project na kung tawagin ay parking fee o pass-through. Dahil sa hatian sa pera ni Juan, may mga ghost project o kaya substandard na flood control project. Dahil swerte na kung may matirang 30% para ipatupad ang isang proyekto. Maraming scheme kasi bulky yung peso. Kuminsan, ang gusto na ng funder is i-convert mo na deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination. Trivia time! Alam nyo ba kung gaano kabigat ang 1 bilyong piso? Ang bawat isang perang papel, tinatayang nasa 1 gramo ang bigat. Kung tig 1,000 piso yan, kailangan ng 1,000 piraso ng 1,000 peso bills para makabuo ng 1,000,000 piso. Kaya ang 1,000,000 piso, tinatayang nasa 1 kilo ang bigat. At ang 1 billion pesos, nasa humigit kumulang 1 tonelada. Talagang heavy gat. Ayon sa People's Budget Coalition, insertions ang pinalit ng mga nasa gobyerno nang tanggalin ang pork barrel nung panahon ng Aquino administration. Nagsimula raw lumobo ang insertions noong 2018. Yung pork barrel din, nakalista yung amounts. Yung insertions, hindi siya obvious. Sa ngayon, you really have to do like some forensic accounting. Ngayon siya lumalabas kasi nga parang lumabas yung lahat ng data. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat meaning legislative, Executive. Lower House, Senate, Executive. Let's face it. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. Kaya sabi ni Magalong, isa itong highly organized crime syndicate sa ating gobyerno. Tinuro niyang isa sa mga mastermind ay si Congressman Zaldi Co. Pamilya ni Co ang may-ari ng SunWest Inc., isa sa 15 contractor na naka-corner ng 20% ng total budget para sa flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Dati nang sinabi ni Co na nag-divest na siya ng interes sa kumpanya. Hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Zaldi Co. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan. Nagulat naman daw si Co na nabanggit ni Magalong ang kanyang pangalan nang hindi sinasabi kung ano ang ginawa niya. Muli rin niyang itinangging nasa likod siya ng anumang katiwalian. Nabalitaan na raw niyang makakasama si Magalong sa Independent Commission na mag-iimbestiga ng flood control project. Pero nagsasalita na si Magalong laban sa kanya, patay sa chismis at haka-haka. Mahaba at masalimuot ang magiging investigasyon sa kontrobersya sa flood control projects. Kaya dapat maging mapagmatsyag sa ating pagbabantay sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Inalamahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kontrobersyal na pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na lahat ay guilty sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Pero paglilinaw ni Cayetano na iba na raw ang konteksto ng kanyang mga sinabi. Nakatutok si Malv Gonzalez. As a people, hindi ako nag-finger point na. As a people, we're all guilty from vote buying to cheating, to stealing, to lying, diba? Yan ang ibinahagi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live noong linggo ng madaling araw. Nang talakayin niya ang anyay labis-labis na katiwalian sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change, di ba?
Walang conflict yun po sa habulin kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba. Pero ang pahayag ng senador, kinontra ng nakababata niyang kapatid na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. Sa isang Facebook post, sabi ni Lino, nakakagalit ang ganitong pahayag ng mga trapo, kaya nagre-revolusyon ang mga Gen Z at millennials sa buong mundo. Hindi raw likas ang magnanakaw, bumili ng boto, magsinungaling at hindi raw solusyon ang pagsisisi lamang. Hindi raw dapat inormalize ang katiwalian, kundi dapat labanan. Sinang-ayunan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nakababatang Cayetano. Aniya, may kilala siyang mga opisyal ng gobyerno na nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan, nagsisi, nagnakaw ulit at nagsisi na naman habang nagdurusa ang taong bayan. Ang pagsisisi, lalo na raw kung walang kasamang karampatang aksyon, ay hindi umano makapapawi ng korupsyon at ibang maling gawain. Nilinaw naman ni Senador Cayetano ngayong araw ang kanyang pahayag na naiba ang konteksto sa ilang lumabas na report. Ang punto raw niya, hindi matatapos ang korupsyon sa pagparusa lang sa iilang individual, kundi dapat baguhin ang mismong kultura na nangungonsinti rito. Pinaka-guilty aniya ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, pero hindi rin inosente ang mga piniling tumahimik lang at kumita mula sa korap na sistema. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinalaga ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pambabatikos sa kanyang asal, sabay giit na hindi siya nadadiagnose ng kahit anong mental condition. Handa raw siyang maglabas ng medical records kung iuutos ng korte. Kinumpirma niya ring nangampanya siya para maging House Speaker. Nakatutok si Jonathan Andal. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Batay sa kanyang mga ikinikilos, kine-question ang kondisyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng isa sa mga lider ng Kamara. Kumbaga, he is not well. And I think everybody is seeing that. Sagot ni Barzaga, I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. I still deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. Tinanong si Barzaga kung handa ba siyang maglabas ng medical records. That will set a bad precedence if we do that. Medical records are purely confidential, so unless if there is a court order for me to submit a medical records once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. Handa naman daw si Barzaga kung magpasya ang House Ethics Committee na tanggalin siya sa pagkakongresista. Sasampahan kasi siya ng reklamo ng mga kongresistang dati ng kapartido sa NUP o National Unity Party dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang asal. Kabilang dyan ang mga post online tungkol umano sa kalaswaan, pambabastos sa ilang opisyal ng gobyerno at post na tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara. Yan yung ito mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for postings that I made before I became a member of the House of Representatives. I'm willing to lose my position as a House Representative if the Ethics Committee deems it necessary and just. Kinumpirma naman ni Barzaga ang sinabi ni Puno na pumasok siya kahapon sa kwarto ni Majority Leader Sandro Marcos at nangampanya para maging House Speaker. Pero itinanggi niyang nangongolekta siya ng pirma at nag-aalok ng Deputy Speakership sa mga susuporta sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hinarang kaya bumangga sa isang barko ng China ang isang barko ng Pilipinas na papuntang Bajo de Masinloc. Kasabay ng pagharang ang pagbomba rin ng tubig ng China. Kaya nabasag ang bintana nito at nasugatan ang isang tauhan ng BFAR. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang ginawang pag-water cannon ng China Coast Guard 5201 sa BRP Dato Gumbay Piang habang papuntang Bajo de Masinloc kaninang umaga. Sa lakas ng buga ng tubig, nabasag ang isang bintana ng barko kaya nasugatan ng isang tauhan ng BFAR. Nasira rin ang electronics at air conditioning ng barko. Sa isa pang video, habang wina-water cannon ang barko ng Pilipinas,
hinarangan ito ng isang CCG ship. Dahilan para bumangga ang BRP Dato Gumbay Piang sa barko ng Chinese Coast Guard. Ang isang Chinese fishing militia vessel tinangkading i-water cannon ang BRP Dato Gumbay Piang 10.8 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Pero mabilis na nakaiwas ang barko ng BFAR. Bukod dito, isang Chinese warship na may bow number 525 naman ang nag-anunsyo sa radyo na magsasagawa sila ng live fire exercises sa lugar. Sa kabila ng panggigipit at panghaharang ng China, tagumpay na nakarating ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Sa isang ulat mula Reuters, sinabi ng China Coast Guard na winater cannon nila ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc dahil umano sa iligal na panghihimasok at dahil binangga umano ang isang barko ng China ng barko ng Philippine Coast Guard na may bow number 3014. Sa social media post ng security analyst na si Ray Bowell, kita sa Automatic Identification System tracking data kung paanong dinikitan ang BRP Dato Romapinet ng BFAR ng dalawang China Coast Guard vessel at ilang Chinese fishing militia. Dinikitan din ng barko ng China Coast Guard at Chinese fishing militia ang BRP Gabriela Silang at ang BRP Dato Taradapit. Pero hindi malinaw kung nagkaroon nga ng banggaan. We are still checking. So far we are awaiting the results of the coordination with our counterpart agencies. Tagumpay naman ang paghahatid ng krudo at ayuda sa 35 bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hindi na magagalaw ng 26 na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ang kanilang pera sa bangko, pati ilan pang assets. Sabisa po yan ng freeze order ng Court of Appeals. Batay sa listahan ng DPWH, kabilang sa mga pina-freeze nito ay ang mga ari-arian ng mga dating DPWH engineers, mga diskaya at ibang kontraktor. Nakatutok si Joseph Moro. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa 135 na bank accounts at 27 na mga insurance policies ng 26 na mga individual na nauna na nilang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi kinilala ng ahensya kung kani-kanino ang mga bank accounts ng mga ito. Alam niyo na naman siguro kung sino sa mga yun ang maraming bank account, di ba? Ilan sa mga nasa listahan ng DPWH na pina-freeze ang ari-arian ay ang kinadating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos at 16 na iba pa. Harang na rin ang mga bank accounts ng mag-asawang si Sara Rowena Diskaya o Sara Diskaya at Pacifico Diskaya II at Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank accounts. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Iniimbestigahan din ng AMLC ang transaksyon sa casino dahil required sila na mag-report sa AMLC at mga transaksyon ng mula sa mga posibleng illegal na accounts sa ilalim ng bagong batas na Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman at kung mapapatunayang guilty ang mga sangkot ay unang hakbang para mabawi ang mga ari-arian nila. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yun ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount. Kung sino yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw, malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road
to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back. Samantala, pinahintulutan na ni DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik ang mga procurement activities para sa mga locally funded projects matapos na itong ipahinto dati. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. It's one emotional day para kay Dustin Yu dahil sa natanggap na pagmamahal at touching messages mula sa kanyang solid fans. Bakit nga ba extra special para sa kanila ang XPB housemate and Sparkle Star? Makichika kay Athena Imperial. All smiles ang fans nang salubungin si PBB Celebrity Collab Edition housemate at Sparkle Star Dustin Yu sa kanyang fan meet sa isang cafe sa Quezon City. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Dustin na mula sa 10 noong magsisimula pa lang siya sa showbiz, mas dumami na ang mga nagtitiwala sa kanyang kakayahan ngayon. Hindi rin napigilang maging emosyonal ni Dustin sa ipinapakitang patuloy na suporta at pagmamahal ng kanyang fans. I remember before parang sa isang restaurant lang kami, parang ano lang kami, 10 pa lang kami noon or less than pa nga eh. Never ko na-imagine na magkakaroon ako ng ganitong support from them. And lagi ko nga siya iniisip pagka uwi ko sa bahay na grabe yung love na binibigay nila sa akin. Sabi ng fans na nanatili silang loyal kay Dustin dahil na rin sa magandang pakikitungo ng Sparkle actor sa kanila. Very personalized na makapag-usap in each and every one of us, and that's what we appreciate about him. Yung mga fans niya, tinuturing niya talaga na mahal niya talaga, parang pamilya niya. Kung mag-treat siya ng fans, parang hindi fans parang kaibigan lang niya, parang kakilala niyang matagal. Supportahan kita hanggang dulong kaya ko. Personal namang nagpasalamat si Dustin sa fans na itinuturing na niyang kaibigan. Gusto ko malaman niyo na tuwing napapagod ako o sasaktan, kayong lagi pumapasok sa isip ko at sobrang na-appreciate ko lahat ng mga efforts, support. Gusto ko malaman niyo na hindi ko kayo kinakalimutan. Sinusubaybayan ng fans ang mga pinagkakaabalahan ni Dustin na nagsimula ng mag-shoot para sa pelikulang Love You So Bad. In-apply daw niya agad sa first day of shoot ang mga natutunan niya sa acting workshop under actress and certified acting facilitator Ana Feleo. Iba yung pakiramdam na makakagawa ko ng pelikula sa Star Cinema, GMA Pictures, tsaka Regal Entertainment. Kung may papasalamatan ako dito, besides the mga producer, si Miss Ana talaga kasi ang dami niyang natulong sa amin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Inisyuhan ng show cause order ng komite ng Senado ang Meta o ang kumpanyang may-ari ng Facebook. Hindi kasi sumipot ang mga tauhan nitong makakasagot sa pagdinig ng Senado ukol sa patalastas ng mga online gambling site sa mga social media platform. Dumalo naman ang kinatawa ng TikTok na nagsabing suspendido na ang mga ad ng online gambling. Naroon din ang kinatawa ng Google na nagsabing required ang lisensya bago makapaglagay ng ad ang mga online gambling company. Pero sabi ng isang senador, may nakakalusot pa rin umanong iligal. Kaugnay naman ng mga link o icon ng online gambling site sa mga e-wallet, lahat ay natanggal na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of August 16. 40 hanggang 50% ng kita ng PAGCOR ang nawala dahil dyan. Pero giit ng ilang senador, dapat ay tuluyang ipagbawal ang paggamit ng e-wallets sa pagtaya sa online gambling. Mga kapuso, ramdam nyo na ba? Sa daang araw na lang, Pasko na! May ilan nang namimili ng mga pandekorasyon at pangregalo habang mura pa. Mga kapuso, ma'am, ang bentahan. At kahit September pa lang, abay, may mga excited na para sa aguinaldo at syempre sa bonus. Meron? Oh. Wow! Diba? Wishing! Simulan na natin ang countdown sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina.
Vicky, Mel, Emil, sa kabila nga ng mga hamon ng panahon, hindi matitinag ang kapanambikan ng mga Pinoy sa nalalapit na Pasko. Bukod sa mga pasyalan, dinadagsa rin tuwing Kapaskuhan ang mga tiyangge at tindahan ng Christmas decoration gaya sa Divisoria sa Maynila. Ngayong 100 araw na lang ay Pasko na, umaasa raw ang mga nagtitinda na kahit papaano ay mas makakabenta na sila. Buminto sana para masaya yung mga tauhan lahat. Masaya kami lahat. Talagang magkakaroon kami ng pag-asa, ma'am, kasi kahit paano, di ba? Dumaragsa na rin po yung pinakabayan namin. Sana mabenta lahat at mabawi namin yung puhunan namin. Sa ngayon, wala pa raw silang pagtaas sa presyo ng kanilang mga ibinibentang dekorasyon. Pero asahang magmamahal yan habang papalapit ang Pasko. Kaya ang ilang mamimili, pakonti-konti nang tinatapos ang kanilang Christmas decor list. Nagpe-prepare na po kasi excited na rin po kasi magki-Christmas na po. Symbolism kasi yun ng spirit ng Christmas talaga. Once na ka na ng mga decoration, happiness, ganon. Dito naman sa Dapitan Arcade sa Quezon City, mas nakakabenta na raw ang mga nagtitinda. Mabili dito ang mga naglalakihang mga Christmas tree mula 1,000 pesos pataas. May iba't ibang kulay at laki ng Christmas balls. At bukod sa nakasanayang mga Christmas colors na red at green, in din daw ngayon ang pastel colors. May mga excited na ring makatanggap ng aginaldo sa kani-kanilang ninong o ninang at monito o monita. Pero para sa mga empleyado, ang pinaka-inaabangan tuwing Pasko? Kasi malapit na po yung bonus. May bonus? May sahod sa paluwagan, yun. Ayun, happy. Para naman sa ilan, may handaman o wala, makatanggap man ng regalo o hindi. Ang tunay na diwa ng Pasko, ramdam kung aalalahanin ang pagsilang kay Kristo kasama ang mga mahal sa buhay. Opo, masayang-masaya, ma'am. Bakit? Kumpleto ang pamilya namin, Pam, at magsalo-salo po kami sa masarap na pagkain na hinahain. Mel, Vicky, Emil, para naman sa ilan pang mga nakapanayam natin. Higit pa raw sa mga dekorasyon, higit pa sa mga handaan, at higit pa sa inaantay nilang bonus ang pagse-celebrate ng Pasko dahil ang diwa raw nito ay pagkakaisa at pagbibigayan. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.